I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Ayan, shoutout sa inyo mga kababayan. Ayan, mayroon tayong upload videos, updates. Ayan, good news naman tayo ngayon, ano. Ito one day ago kasi mga kababayan. Ito si Pangulong Marcos Jr. Tuwang-tuwa, ano. Kasi bakit kanyo? Alam mo, sa kasaysayan ng Pilipinas, grabe din talaga under sa kanyang pamumuno. Hindi mo akalain talaga yung BIR ay nakakolek ng ganitong kalaking halaga. 'Di ba? Sabi nga natin, pag ang isang pangulo ay magaling mamuno, ito po ang magandang resulta. Ay, basahin ko guys, no, bago niyo panoorin yung speech ng ating mahal na pangulo dito sa event na ito. Parang nag-celebrate talaga, no, ng kasayahan dahil maganda talaga ang Marcos administration pag namumuno. At hindi lang yun guys, napapansin ko, under the Marcos administration, ang dami pong nabubunyag na kabalustugan ng mga ibang past administration. Kaya yun, yung kabulukan nila, na ngayon na sumisingaw no? Hindi ba nyo napapansin yan? Grabe! Lalo na po sa war on drugs, grabe, ang tindi, singaw na singaw, ang daming namatay. Pero sa war on drugs ni Pangulong Marcos Jr., believe po kayo, na walang kumbaga namamatay, natutukhang, as in, wala talaga. No, kung mayroong mang namamatay, well, it's natural po lang yun. Kasi dekada yung mga natural, namamatay, mga disgrasya, yung ganun. Pero yung natutukang-tukang, wala talaga, grabe, low crime nga, no? So, dahil dito, ito. Sabi diyan guys, so epektibo pagbuwi sa ilalim ng PBBM admin, mas maasahan ng dagdag na pundo para sa pagtayo ng mga paaralan, daanan at pasilidad pangkalusugan sa paglampas ng BIR sa target nitong koleksyon noong 2024. Oy, wow, social. Ay, congratulations naman din talaga sa mga kababayan natin na nagbabayad ng tamang tax. Alam nyo guys, ito ang naisip ko. Pag ganitong klaseng kita, nakita nyo yan? BIR collected record 2.85 trillion tax in 2024. OM goes. What the heck? Parang ganun lagi ang sinasabi ko. Siyempre nakakamangha, 'di ba? Kasi wala tayong nakikita in past administration. Never po sila nagpo-post ng ganitong kalaking halaga nakita ng BIR. So ibig sabihin, pag ganitong kalaki ang kita ng BIR, masasabi ba natin na walang korupsyon? Oo, di ba? Under the Marcos administration, bakit kanyo? Alam nyo ba yan si Pangulong Marcos Jr.? Very maingat yan guys. Sa bawat ahensya na talagang sinusupervise niya ba? Minimonitor niya yung mga yung mga proyekto ng mga bawat ahensya ng gobyerno. Ito po maganda sa kanya Nakikita niyo po yung yung DSWD. Di ba grabe? Talagang nakamonitor talaga siya, as in, lahat, pati PhilHealth, pati DOH. Alam nyo yung issue sa PhilHealth, mga kababayan, na-discovery under the Marcos administration. Ang daming maling sistema ang nangyayari in the past. Ngayon, sabi nga natin, si Pangulong Marcos Jr. naglilinis ng dumi ng nakaraan. Tingnan nyo, talagang zero subsidy ang PhilHealth. Kasi malaki po ang pundo ng PhilHealth. Bilyon-bilyon po yun. Kung napanood nyo po yung interview ni Dr. Mercado, ng bagong presidente ng PhilHealth ngayon, guys, may utang ang PhilHealth sa mga private hospital at saka mga iba. Hindi pa nababayaran hanggang ngayon. Di kayo naloka? Kaya nga, sabi nga ng Pangulong Marcos Jr., ang problema sa PhilHealth, sistema. Ang buhay, ginawang buhay, ganun so dito, makikita nyo ang Pangulo. Tingnan nyo. Diba, nag-celebrate sila Galing, diba, natutuwa ang itong mga nakakarami? Ganitong klaseng kita, ang laki, guys. Ilang sakong pera ito. Mayroon tayong na upload videos, pero mas maganda itong pag-celebrate na talagang nagbubunyi ka ba? Malaki ang kita The Bureau of Internal Revenue collected nearly 3 trillion in taxes last year. You see, mga bis? The highest posted in 2 decades, President Ferdinand R. Marcos Jr. reported on Tuesday almost
O, di ba, almost 3 trillion na yan. 3 trillion. Di ba? So, dito nyo makikita ang isang pinuno na napakagaling manage sa kanyang administrasyon. Lalo po itong BIR, number 1 talaga ito na kailangan talagang mausisa ang Pangulo dito. Kasi tax ito guys, ng taong bayan. At least, nakikita nyo naman, ang mga magagandang programa ng Pangulo, yung mga proyekto, dinala niya doon ang mga tax, ang pera ng bayan. Hindi yung gagastusin mo yung pundo ng bayan sa walang katuturan. Ang Pangulo, very maingat pagdating dyan mga kababayan. Yan ang pakatandaan nyo. Kasi ayaw niya mapupuna ang kanyang administrasyon na naman na ginagawa ng mga anti-Marcos before. Ang daming mga istoryahe, gawang-gawang mga pagbibintang laban sa mga Marcoses. Kaya ang Pangulo, very maingat yan. Yung sinasabi nyo, corrupt na government, oh, sus Maria Josep, doon kayo sa korte magreklamo. Baka mapahiya lang kayo. Remember, dekada na, sinisiraan ng mga Marcoses. Anong paninira? It's all about money. Ill-gotten wealth kung ano-ano. Nagtagumpay ba ang mga kalaban? Wala. Sinampal sila ng katotohanan sa kakahiyan. Natalo sila sa korte sa Amerika. Ganun lang. Lagi kong binabanggit yan. Lagi kong binabanggit. Ngayon, Marcos ang nakaupo. Ay, sino ang bumabanat? Ang Duterte. Ang Duterte Campo. Duterte Camp. Yung mga Alipores, mga DDS. Bira, sige. Kung ano, below the belt na, pinipersonal na ang Pangulo. Pero ang Pangulo, walang pake. Manigas kayo sa paninira nyo. Ang importante, maganda ang takbo ng ekonomiya. Yung hindi nakakaramdam sa magandang takbo ng ekonomiya under the Marcos administration, walang iba kundi ang mga anti-Marcos. Bakit? Walang kwenta kasi yung admin nila, palpak. Sorry to say. Ayun ang aking nakikita. Walang kukontra. Ito, pakinggan nyo kanyang speech. Bawat mamamayang sumusunod sa tamang pagbayad ng buwis ay nagiging bahagi sa ating pag-unlad. And I say this with hope and with sternness. Hope that we all see the value in contributing to our country and that the law will deal sternly against those who exploit the system. Makakaasa po kayo na mahigpit natin babantayan ang paggugol sa pondo ng bayan. Sisiguruhin natin na ang ating pondo ay magbubunga ng mga proyektong ikabubuti ng ating bansa at ikauunlad ng bawat isang Pilipino. Makakaasa po kayo na ang BIR ay doble kayo nagtatrabaho para mas ma-improve pa ang mga proseso at inuuna po namin yan para mas makapagbigay ng magandang serbisyo sa ating mga taxpayers at nananawagan kami na ngayong 2025 ay pagtulong-tulungan natin na ma-attain itong collection target na inaatas sa atin na nasa 3.23 trillion pesos for 2025 at sa lahat ng ginagawa po natin ay confident tayo na sa tulong ninyo ng mga taxpayers ay makakamit natin ang collection target na ito. Itong 2025 tax campaign, I think this is something that must continue. At saka kung makita ng mga taxpayer natin what BIR is doing, proactive, sana man you support their initiative.
on paying taxes. Mga nakokolektang buwis sa atin na ito yung mga ginagamit ng mga ahensya ng gobyerno para mas lahat tayong maging maunlad, maging progreso, papunta sa iba't ibang proyekto na ginagawa ng ating pamahalaan. At syempre, ito rin yung isa sa mga nagpo-provide ng mga needs ng ating kapwa Pilipino. Lalo na pag may mga nangyayari kung ano nung sakuna, dito rin naman sila kumukuha. So, napaka-importante na magbayad tayo ng tamang buwis dahil hindi lang naman ito para sa sarili natin, kundi para sa kapwa natin Pilipino. Sa ngayong taon na to, no, ang talagang pangunahin na priority natin ay ang digital transformation ng ating agency dahil maraming ma-address ang digital transformation. Una na dyan ay mas magiging maganda at mabilis ang serbisyo na maibibigay namin sa ating mga taxpayers. At pangalawa, mas magkakaroon ng transparency sa ating operations. So, papasok na rin dyan ang integrity and professionalism of the institution. So, mas pinadali ang mga proseso ng BIR. Last year, Commissioner, nagbukas ang BIR ng several digital services. Paano po ito nakatulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng ating serbisyo? Again, maraming serbisyo ngayon ang magagawa online, yung ating tinatawag na e-services. Sinimulan po natin yan last year, naglunsad tayo ng panibagong website na mas madali ang pag-navigate at makikita agad dyan lahat ng mga e-services natin. Nandyan din yung online registration and update system na lahat po ng registration at pag-update ng mga taxpayer information ay pwedeng gawin online. In fact, marami tayong na-issue na digital TIN ID last year. At yung mga iba pa nating proseso ng mga katulad ng e-audit, yung mga ating paglilipat ng lupa at yung mga iba pa nating transaksyon ay marami na pong pwedeng online lamang. Kaya mas nakikita natin na mas umiiksi ang pila sa ating mga district offices. Finally, Commissioner, what is your message to the Filipino taxpayers as we launch this year's campaign? Ang mensahe po natin sa ating mga taxpayers, unang-una po dyan, makakaasa po kayo ng BIR ay doble kayo nagtatrabaho para mas ma-improve pa ang mga proseso. At inuuna po namin yan para makapagbigay ng magandang serbisyo sa ating mga taxpayers. At nananawagan kami na ngayong 2025 ay pagtulong-tulungan natin na ma-attain itong collection target na inaatas sa atin na nasa 3.23 trillion pesos for 2025. At sa lahat ng ginagawa po natin ay confident tayo na sa tulong ninyo ng mga taxpayers ay makakamit natin ang collection target na ito. Maraming pong salamat, BIR Commissioner Romeo June Lumagi Jr. Thank you po. Kanina sinabi ko sa plenary session, ang mensahe namin sa mga taxpayer, lalo sa mga maliliit, ang tax bayad parang investment sa bansa natin, di ba? Pero yung sa kabila, gusto rin natin ng gobyerno na streamline. Ang BIR, under the leadership of Commissioner Lumagi, has been responsive. Kaya meron tayong yung ease of tax payment, di ba? Okay, that's one. Yung pangalawa, sa mga exporter, meron na ginawa na simplify. Kasi meron na create more. Sa mga exporter ngayon, naka-exempted sila sa mga VAT. Na kung nakuha sila kung bumili sila ng local goods or services, so malaking bagay yun. So itong continuing dialogue between the BIR and the private sector will help as we go along. I think that help in a way the BIR to have collected in the last 20 years. Yan pinakamalaki ng PWES, 2.85 trillion. So it's an achievement, and I think somehow ang private sector, we play a small role in that too. Okay, sir. Thank you. Imbitahan po naman natin ang ating mga kababayan na makiisa po sa ating 2025 tax campaign. Itong 2025 tax campaign, I think this is something that must continue. At saka kung makita ng mga taxpayer natin what BIR is doing, proactive, sana man you support their initiative on paying taxes. So yun guys, narinig nyo, di ba? Congratulations sa BIR and of course sa secretary, ito si Commissioner Lumagi. Maraming salamat, sir. Ibig sabihin, magaling talaga siya mamuno. Di ba? Yung mga sekretary ng Pangulong Marcos Jr. talaga magaling naman talaga. Paano naman? Magaling yung pinuno nila. Ibig sabihin, ang Pangulo ng Pilipinas, natural, galingan nila. Ito ang pinaka the best na administration so far.
Kung may magtulig sa aman, sa Marcos administration, ayan ay walang iba, kundi po ang mga anti-Marcos at mga DDS. Ganun lang kasimple po yan. No, mga kababayan, kaya God bless Philippines and more blessings sa Marcos administration. Ang aking pinaka-latest updates video. Maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload video. Bye 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 and babush. God bless Philippines.